May na problema po siya. Hello? Huwag ko nang kwento kasi narinig na kayo. Magandang umaga po. Magandang hapon po. Magandang tanghali. Magandang hapon. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay si General. Sino ba si General Romeo Macapas? Si General Romeo Macapas po ay siya yung dating hepe ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, na siya atang pumalit kay Nicolas Torre nung ina-promote si Nicolas Torre bilang PNP chief. At ang naglagay din natin sa kanya si General Nicolas Torre. So, ibig sabihin, ganun lang sila ka-close sa isa't isa. So, kung ang naging problema sa kanya ay yung ginawa niya sa nung huli na siya yung sumundo sa mga kapatid ni Dondon Patidungan doon sa Cambodia para dalhin dito sa Pilipinas at gagawing sanang testigo laban kay Atong Ang at saka mga pulis na mga berdugo. So ngayon, kung gano'n ang mission niya, ang tanong ng karamihan, bakit niya kinuha ang cellphone number, mga cellphone, mga devices ng mga kapatid ni Dondon Patidungan? Yan ang malaking tanong sa kanya na hindi mapapaniwala, na hindi natin maarok ang kanyang rason. Pakinggan natin ang rason at saka yung una, pakinggan nyo muna ang akusasyon sa kanya ni Dondon Patidungan. So, ito po ngayon ang ating ipapatugtog. Pero siguro bago yan, ay nais ko muna, abang nag-aantay ako ng mga audience, ay patugtugin ko muna yung aking channel ID. Yung channel ID ko, kung sino si Toto Tirador. Okay? Pagpasensya nyo muna yung una nakapasok na, mag-antay lang muna tayo ng iba po. Ito po. Ako po si Dr. Toto Tirador. O tawagin niyo akong Berteni Catalunya Kausing. Ako po ay nagtapos ng aking abogasiya bilang iskolar ng Maynila sa College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila noong March 2005. At kumuha ko ng bar exam noong September 2005 na isa sa pinakamahirap na eksaminasyon na nangyari sa bar exam history at ako'y nakapasa kagad. At siyam kaming magkaklase, 8 kami nakapasa. Isang record yan sa panahon na yon. At ako rin po ay gumraduate bilang isang consistent na full scholar sa Mindanao State University, Marawi City noong 1988 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Kaya ako po ay lisensyadong civil engineer din. Ako po ay nagkaroon ng karanasan bilang isang editor ng People's Journal Tonight sa loob ng 15 taon. At bago niyan, nagsimula po ako sa pagiging sports writer. Pagkatapos niyan, ako ay nagtuloy sa abogasiya. Ito po ang aking karanasan at diyan ko nakukuha ang aking katalinuhan sa pagtingin ng mga issue sa batas at bayan. Kaya po tayo ay umiikot-ikot sa mga issue ng katarungan, katotohanan, at bayan. Kaya samahan niyo po ako sa aking programa. Ay, tika pala. Nais ko lang magiging isang honest na tao. Ako po ay nadisbar noong 2023. Sapagkat po, ang rason na ginamit ng Supreme Court, mali daw yun yung aking ginawa na pag-post sa Facebook ng reklamo na plunder na aking ginawa. At yun naman daw ay bawal daw kapag hindi pa naisampa sa ombudsman. Pero naisampa ko rin pagkatapos ng huling araw ng Enero 2019. Okay? Tara na, pakinggan niyo po ako. Ito na po ang ating
main story, si General Macapas. Kaya pala bago tayo kami General Macapas, nais ko lang ibalita na mukhang mabagal ang reaksyon ng ating gobyerno sa pagdadala sana sa ospital nitong si Joel Escorial na siyang umamin na pumatay kay Percy Lapid at siya ay nakakulong ngayon sa isang kulungan na sa tingin ko bakit siya na-stroke. Siguro ang pagkain po ng Bucor, tatalakay natin uli, yung mamumurahin ng mga puro tuyo. Kaya siguro na mga taga nakakulong dyan, na-stroke. Ay nako. Ngayon, inaasahan ko na aksyonan pa, mabilis ng aksyon kasi at least nakatawag na yung kaibigan ko si Attorney Topacio doon sa na text niya na si Secretary Boying Rimulya. At sana naman mabuhay po si Joel Escorial. At tigilan nyo nga magpakain ng mga tuyo dyan sa mga kulungan. Ang tuyo po, kakahiblad. Mamamatay mga nakabilanggo dyan, ginagamit pa naming testigo. Ay, salamat po, Roadster. Good morning, Matita. Good afternoon. Good afternoon pala. Kumusta po? Tinawagan nyo kanina sa 11. May action na rin pero mabagal, no? Yan lang po ng ating masasabi sa ngayon. Pero tuloy muna tayo ngayon sa ating topic. Si Dondon Patidungan po na isa siyang kasama dati ni Atong Ang sa Pitmasters, no? Yan ang wala pa yung Pitmasters, magkasama na sila, 15 years sila magkasama. Pagkatapos, ang buhay talaga ni Atong wala siyang ibang negosyo kundi puro nakasandal sa sugal. At mga sabungan ang mga sugal na kinabibilangan niyan ay may high alay, nag-high alay din yan sa SESA, sa Cagayan Economic Zone Authority. Tapos nagsabong, may bumili siya ng mga tatlong rumupa ng tatlong sabungan. Siya nagpapatakbo sa Santa Cruz, sa Lipa, Batangas, at saka sa Manila Arena. So ngayon, nung nagka-COVID, naisipan niya, mautak kasi, naisipan niya na magkaroon ng online na sabungan. So dahil kailangan niya mabuhay kanyang mga tauhan at sa kanyang negosyo, so nakapag-isip siya, ang ginawa daw niya, ayon sa kwento niya, ay kinausap niya mga lokal na opisyal at doon sila nagpaisabog. Hanggat sa huli, nakausap niya yung pamahalaang Duterte at naipasa yung prangkisa sa pamamagitan nila ni Lord Alan Velasco, na speaker, at ng kanay Tito Soto na Senate President. At nang maipasa ng prangkisa, tumakbo na yung isabong na negosyo at ang nagnegosyo sa isabong ay si Atong Ang, 95% na negosyo nakuha niya. Billion-billion pong industriya na yan sa isa kada araw. Ang number 2 sa kanya ay Verde Bliba at ang pangalan ay kay Bong Pineda. Number 3 kay Arnie Teves. Ang number 4 kay dating Congressman Patrick Antonio. At ang number 5 kay sa isang mayor. Ang number 6 na negosyo ay si Camilo Cascula na namatay na rin. Kaklase ni Bato. So yan po yung problema. Ngayon sa pagpatakbo ng negosyo, nagkaroon po ng tinatawag na problema sila ni Atong Ang. At ang pinaka-problema po nila ay daming mga nandadaya. Kung tawagin nila ng tiyupi. Ang unang pagtiyupi, natataka na trace nila na yung mga nananaya na may mga entry na hindi naman direkta na entry, may entry sa derby kasi ang derby na yan, araw-araw na yon nangyari. Doon sila kumukuha na ipapalabas na sa kanilang video para magtataya. So, kailangan para araw-araw may tayaan, kailangan araw-araw may derby. At umikot-ikot na nga sa tatlong sabungan ni Atong. So, ang napansin niya sa kanyang paliwanag, may mga sumali sa derby na pangalan ako ganun derby, tapos pumupusta sa kalaban nila. Yun, kaya ayaw niya na matumbang negosyo. Kaya nagdesisyon siya na dapat tanggalin yung mga tiyupi at saka mandaraya. At isa pang mga taong uri na gusto niya tinanggal sa negosyo niya, ay yung iba na sa tuwing mayroong live show ay kinuklon. Ibig sabihin,
sinasabay, kinokopya ang pagpalabas ng live at nila-live din kasabay sa kabilang plataforma at doon na sa kanila tataya. Hindi na tataya ngayon sa plataforma ni Atong Ang. Kaya sa mga plataforma naman ni Atong Ang na nang-agaw, ang tinuturo dyan ay si Ricardo Jun Lasco. Kaya dinukot siya sa bahay niya sa San Pablo, Laguna at pinatay din. Ngayon ang tinuturo dito, lumalabas sa pinakahuling update natin, lumalabas na yung lahat ng pulis na ginamit, ang leader of the band, ay walang iba kundi si Lieutenant Colonel Ryan J. Urapa. Ngayon si Ryan J. Urapa ay bata pa siya na colonel, no? At siya daw ang, according to Dondon Patidungan, siya ang mismong kumakamay kung paano pamatay. At tinatanggalan pa ng laman loob yung mga katawan ng tao, ng mga sabungero na dinadala sa farm. At doon daw sa farm, kinakatay. Ang farm na yan sa Batangas ay malapit sa Taal. Kaya pa ikakatayin mo na doon bago itapon sa Taal Lake. Yan po ang kwento. So ngayon, may development din na yung dalawang kapatid ni Dondon Patidungan ay malalim at first talagang eyewitness sa lahat na nangyari. Yung isang kapatid niya na si Kwan, yung pangalan, Ilikam. Nakalimutan ang pangalan, no? Ang Ilikam Patidungan. At ang isa si Jose Patidungan, mamaya maalala ko ang pangalan niya, ay nakakita mismo na 10 patayan. Kaya matindi po yun na testigo. Ang problema lang nito, nandun sila sa Cambodia. Bakit sila sa Cambodia itong dalawang kapatid ni Atong Ang? Ay dahil kapatid ni Patidungan, ay pinadala sila doon ni Atong Ang para hindi gagamitin testigo laban kay Atong Ang. So ang nangyari, pinadala doon ni Atong Ang sa kanyang kaibigan sa Cambodia na isang taga-Taiwan. So ngayon, nag-aalaga doon. Tapos, nung nag-umpisa na si Dondon Patidungan na lumabas, tinawagan niya yung dalawang kapatid sa Cambodia na umalis na doon sa kamay nung isang Chinese na taga-Taipei, ang dalawang kapatid niya, kaya nagpalipat-lipat ng lugar doon sa Cambodia. So ngayon ang mga katapusan ng mga linggo ng July ay pinakuha na ni Juanito Remulla o Secretary Remulla yung dalawang kapatid kasi matibay pala na mga testigo. Ngayon, pag-uwi nila, sinundo sila sa hotel na kung saan ang hotel na yon ay sinabi ni Dondon Patidungan sa isang police general na nag-volunteer. Bakit of all people nag-volunteer siya? Dapat NBI yung kumuha. Alam mo, nag-volunteer siya at pinayagan pa siya. Si General Romeo Macapas, nag-volunteer siya ang kukuha sa dalawang kapatid ni Dondon Patidungan. So, in short, napayagan siya. Binigyan siya ng clearance. So, napunta siya ngayon sa Cambodia. Pinapalabas niya sa kwento niya na hinuli niya. Naku naman, Romeo Macapas, huwag ka na magkwento ka. Kasi unang-una, mga pulis ka kayo rito, ay ilakim. Salamat, Mateta. Huwag ka na magkwento. Sa Pilipinas po, pwede kang mang-aresto kasi ikaw, pulis ka rito. Pero sa Cambodia, hindi ka po pwede manghuli. Kasi hindi mo naman jurisdiction yun. Huhulihin ka ng Cambodian police pag manghuli ka ng ibang tao ron. Kaya huwag mo na kaming guyuin. Ang gusto mong palabasin na malinis ka, pero lumalabas mo hindi ka malinis. Ang nirereklamo po sa iyo ni Dondon Patidungan, bakit? Unang reklamo, bakit mo kinuha ang cellular phone ng dalawang kapatid niya? Hindi mo ba alam na sa cellular phone nandoon yung mga ebidensya laban kay Atong na record ang iba? O ngayon, kinuha mo. Ano bang ibig sabihin nun? Next, ang reklamo sa iyo ni Dondon Patidungan at saka mga pamilya ng mga nawalang sabungero ay bakit ka nakakialam at kinipilit mong pinapasok na gawin mong mastermind si Dondon Patidungan? Ibig sabihin yan, General Romeo Macapas, wala man kaming ebidensya pero nagpapakita yung mga aksyon mo na ikaw ay gumagalaw hango sa kapabor para kay Atong Ang at saka sa mga pulis na ginamit niya ng mga birdogo. At sabi naman ni Dondon Patidungan, ginagawa mo yan, General Macapas, kasi nga
gusto mo proteksyonan si Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa at saka si Lieutenant Colonel anong pangalan? Jacinto Malinaw Jr. Yan po ang hindi malinaw sa iyo. Kaya ipaliwanag ko lang pa po. Tapos ang style mo, tinanggal ka na nga dahil sa ginawa noon. Bakit ka tinanggal? Ang katwiran mo, hindi ka tinanggal, kundi ikaw mismo nag-request na tanggalin ka sa CIDG at magpapalipat ka sa isang assignment na regional director at ginawa kang regional director doon pa sa aming rehiyon, sa Region 12. Naku naman. Ang mga pulis din sa Region 12, bantayan nyo yung, yung bago nyong regional director na yan. Walang magandang gagawin yan. Sa ginawa niya, sa pagkuha, palabasin niya, inaresto niya. Iba-ibang mga kwento niya. Ngayon, ito papakinggan natin yung reklamo ang reklamo ni Dondon Patidungan sa kanya. Pakinggan natin po. Ang sa akin, wala akong ebidensya. Klaro ko lang, wala akong ebidensya na ikaw ay naglalaro para kay Atong Ang. Ang sa akin lang, Mr. Makapas, yung galaw mo ay ebidensya ko laban sa'yo para sabihin ko na ikaw ay gumagalaw pabor kay Atong Ang at saka pabor sa mga berdugong pulis na ginamit ni Atong Ang. So pakinggan muna natin si Dondon Patidungan. Pinalabas ni General Macapas na para pasinungalingan na ako ang mastermind at ang dalawang kapatid ko ang aking kasabwat na mayroon akong dalawang kapatid na makakatulong dito sa kaso ng meeting sa Bumiro. Nagpresenta ka agad yan, ma'am, si General Macapas. Na-approve naman yung travel ni General Macapas. Ulitin ko lang gusto ko idiin ito. Nagpresenta si General Macapas na siya ang susundo sa dalawang kapatid ni Dondon Patidungan mula doon sa Cambodia. Tapos nung bumalik siya, pinalabas niya, inaresto niya. Anong klase man to si Macapas? Nakas ko na yan doon sa mga pinaglagyan ni Mr. Atong Ang dahil pinapapatay na nga sila doon. Gusto kong kausapin yung mga kapatid ko, ayaw niya ipakausap sa akin. Kinuha niya yung mga cellphone ng kapatid ko. Nagtaka naman ako dahil iba ang usapan namin doon sa ginawa niya. Anong klase yan? Sagutin mo ito, Macapas. Dapat kung ka na, kasampangan ng kaso sa IAS. Matanggal ka na paging general. Ano kung may gustong magsabi ng totoo pero hindi siya pinayagan? Paano kung may ebidensya na sana pero kinuha at posibleng sinadyang itago? Ito ang nangyari sa magkapatid na Patidungan, mga testigo raw sa isang malaking kaso. Bakit isang general ang kusang kumuha sa kanila at bakit niya agad kinuha ang cellphone ng magkapatid? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sige, hiramin ko muna video Ayon nyo, kay alias Totoy, kapatid ng Patidungan Brothers, gusto lang sana niyang makausap ang mga kapatid niya, pero hindi raw siya pinayagan. At hindi lang iyon ang masakit dahil pati cellphone ng mga kapatid niya ay kinuha. Para sa kanya, mahalaga ang cellphone na iyon dahil posible raw na nandoon ang mga ebidensyang kayang magpakulong sa utak ng krimen. Kung iniisip nating dapat ay protektado ang mga testigo, bakit ganito ang nangyari? Bakit sila agad kinumpiskahan ng cellphone? Bakit parang may gustong itago? Lumabas sa ilang ulat ang pangalan ni Police General Romeo Macapas. Siya raw ang kumuha sa magkapatid, pero ang tanong ng marami, bakit siya? Hindi raw kasi siya bahagi ng orihinal na plano. Ayon sa impormasyon, may usapan na noon pa na ang NBI ang kukuha sa magkapatid. May koordinasyon na kasama ang DOJ, pati na si Secretary Remulla. May tiwala ang magkapatid sa NBI kaya sila pumayag na umuwi mula sa Cambodia. Pero habang ayos na sana ang lahat, biglang may pumasok. Tahimik lang, pero matindi ang naging galaw. Si General Macapas daw ang nagsabing siya na ang kukuha. Bakit ka nag-volunteer, General Macapas? Hanggang sa ngayon, hindi po ba napapaliwanag yan? Alam mo naman na mayroon ng NBI na gagalaw, bakit ka mag-agaw-agaw ng trabaho? Isa lang ibig sabihin yan, interesado ka. At kung interesado ka, para saan ang interes mo? Walang iba, kundi sa mga kapwa mo ng mga pulis na berdugo na nadadamay sa usapin. Si Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa at saka si Colonel Jacinto Malinaw Jr.
Wala raw utos at wala rin daw formal na At higit sa lahat, tatrabaho mo sigurado ko hindi mo gagawin yan kung wala kang direkta na pag-uusap kay Atong Ang. direktiba. Siya na lang mismo ang nagpresenta. Dahil sa tiwala, pumayag ang magkapatid. Ang iniisip nila, baka nga mas mabilis kapag si General ang gumalaw. Pero habang lumalalim ang nangyayari, doon na nila na-realize na may kakaiba. Sa halip na matulungan, parang pinatahimik pa raw sila. Hindi sila trinato bilang testigo. Para na silang inaresto. At ang cellphone nila agad kinuha. Wala man lang malinaw na dahilan kung bakit. Kung may mahalagang ebidensya sa cellphone, tulad ng mensahe, tawag o recording, malaking tanong ito. Bakit agad kinuha at kanino ito napunta? Sa mga ganitong kaso, napakahalaga ng cellphone dahil ito ang madalas na may hawak ng katotohanan. Kung ito ay nawala, posibleng may ebidensya na hindi na natin makikita. Kaya ngayon, maraming tao ang nagtatanong, totoo bang gusto lang tumulong ng general o may iba pang dahilan sa likod ng kanyang kilos? May mga tao nga bang ayaw lumabas ang totoo? At kung oo, sino ang mga ito? Habang umaasa si Dondon na magiging maayos ang pagbalik nila sa Pilipinas, bigla siyang nabigla. Iba ang sumalubong sa kanila. Iba rin ang naging kilos ng mga taong dapat sana'y tutulong. Hindi ito ang pinangako sa kanila at lalong hindi ito ang inaasahan nila mula sa isang dating mataas na opisyal ng pulisya na inaakala nilang mapagkakatiwalaan. Habang nasa biyahe pa lang pabalik mula Cambodia, kinuha na raw agad ang cellphone ng magkapatid. Sa panahong ito, hindi na basta gadget ang cellphone, para na itong vault ng buong buhay mo. Lalo na sa mga testigong may alam sa isang malaking kaso, andun ang mga mensahe, recordings, larawan, pangalan ng mga kausap, screenshots, at kung ano-ano pa. Lahat ng pwedeng magpatunay sa mga bagay na pilit tinatago. May impormasyon tayong nakuha na nagsasabing posibleng andun sa cellphone ang mga text message mula sa ilang malalaking pangalan. May mga negosyanteng mayaman, ilang kilalang politiko, at mga matataas na opisyal ng pulisya na di umano'y konektado sa pagkawala ng mga sabungero. Meron pang nagsasabing may ugnayan daw ito kay Atong Ang, isang pangalan na ilang beses nang nadawit sa issue. Ayon sa mga komento ng ilang netizen, malaki ang posibilidad na binuksan na ni General Macapas ang cellphone habang nasa biyahe pa lang. May ilan pang nagsasabing baka kinuha na raw ang memory card at sinira ito. Madali lang daw tanggalin yon, kaya posibleng ginawa na ito para hindi na umabot ang ebidensya sa korte. Kung wala ng pruweba, wala na ring laban. Kaya para sa iba, isa raw itong paraan para masiguro na wala ng katotohanang lalabas. Sa ngayon, wala pang matibay na ebidensya na magpapatunay sa mga alegasyong ito. Pero hindi rin maiiwasang magduda ang publiko. Sa halip na ipagtanggol ang mga testigo, bakit parang pinapatahimik pa ang mga ito? At ang mas masakit pa, hindi lang sila basta pinatahimik kundi pinahiya pa raw sila. Lumabas sa isang pahayag ni General Macapas na para daw sa kanya, wala namang malinaw na sabi si Totoy na ang kanyang kapatid ay gumagamit ng alias. Parang gusto niyang palabasin na si Dondon ay isang taong naghahanap lang ng atensyon o gusto lang sumikat bilang whistleblower. Pero ayon kay Totoy, malinaw niya itong sinabi noong umpisa pa lang ng pag-uusap nila. Kaya para sa kanya, nakakapagtaka kung bakit si General pa mismo ang tumawag sa kanya para sabihing siya ang kukuha sa mga kapatid, tapos sa dulo, sisiraan lang talaga. pala sila. Hindi rin pinalampas ni Julie ang mga paratang. Lumabas kasi ang usap-usapan na siya raw ang utak ng lahat ng ito. Pero tanong niya, paano siya magiging mastermind kung hindi naman siya may-ari ng sabungan? Si Dondon mismo ang nagsabi, tauhan lang sila ni Atong. Inamin naman ni Atong na tauhan na lang ito si Dondon. 15 years siya naging tauhan. At saka sa hearing sa Senado, pilit na dinidepensa ni Atong ang si Dondon. So pakinggan natin itong in fairness naman kay General Macapas. Ilabas natin yung side niya. Ito.
Ito. within the PNP CIDG is allegedly pressured blower Julie Dondon Patidongan as the supposed mastermind. The alleged brains behind the scheme, the CIDG chief himself, who has now been relieved from his post. Let's get on point Talagang with nirelieve former ka. CIDG Chief Police Brigadier General Romeo Macapas. General Macapas, maraming salamat Talagang nirelieve ka. Parang pinapalabas mo, hindi ka nirelieve, ikaw nang palipat. po sa inyong oras. Magandang gabi po, ma'am. Maraming salamat na mapakinggan ng madla ang aking side. Pag-usapan Dahil, po natin ang dapat inyong kasuhan na ito. inclusion, ang inyong papel dito sa issue ng missing sa Bungeros. Gaya ng sabi ko po kanina, a new twist. O sabihin po natin, update dito sa kaso ng mga missing sa Bungeros. Ang lumalabas, General, kayo daw ang itinuturo na pasimuno sa pagtawag sa mga pamilya ng mga missing sa Bungeros at ipapirma sila ng panibagong affidavit kung saan itinuturo na mastermind ay ito pong si Dondon Patidongan. Unang-una, General, pinatawag niyo ho ba yung mga pamilya ng missing sa Bungeros? Ganito yun, ma'am. 2 beses lang kinausap ko yung mga pamilya ng biktima. Alam mo yung sagot mo, General Macapas, isang sagot yan na nagsisinungaling. Ang tanong sa iyo kung pinatawag mo, hindi. Ang sagot mo lang ay, opo o hindi po. Pero ang sinasabi mo, nagpaliwanag ka na kagad. Ibig sabihin po, parang tinatanggap mo na yung akusasyon na yan at parang nagpapaliwanag ka ng pimipilit ka, naghanap ka ng butas na makalaya ka sa tanikala. Mga sabongero. Nung una, nung pinangako ko sa kanila na yung missing na 2 tao na nakikita sa CCTV ay kukunin ko from the outside country. Kukunin mo from the outside country, pangako mo. Ikaw ba may alam kung saan? Sinabi lang sa iyo kung saan eh. Ikaw tinawag ka lang doon. Anak ng... Pangalawa, yung tinawag ko sila lasandi lang just to clarify matters dahil ang sinabi sa akin ng mga investigador ay hindi isasama sa kaso yung Patidongan Brothers, which we believe na part ng process yun na dapat... Saan ba nagkwentong yan? Ay, naku. Maniwala. Hindi ako maniwala sa sinabi ng mga tauhan mo yan. Alata na, alam naman ang tauhan mo kung anong papel ng dalawa. isama sila bago sila magiging state witness. So, wala akong kinausap na pamilya or sino man na papirmahin sila ng affidavit kung ano-ano man. O kung wala, bakit may nagreklamo kung wala? Ang sa akin, sabi ko sa kanila, dapat hustisya para sa lahat. Para sa kanila. Wala, Para sa kanila o para kay Urapa? Para kay Malinaw? Para kay Atong Ang? kung tinawag. In fact, isa lang ang sumipot noon. Yung lang yung kaso sa may Bulacan. O ngayon, asa ngayon ang cellphone? Ang tinatanong ko sa iyo, asa mo cellphone? Ba't kinuha mo cellphone? Wala nang iba. Kasi mayroon silang, allegedly mayroon silang ibang prior appointments. Okay, so isa lang po yung sumipot at nakausap po ninyo na pamilya Yes, ng ma'am. biktima. All right, Opo. and sino po itong pamilya na ito? I'm sorry ma'am, I do not have the record here. Hindi Okay. ka nagsasabi Nandito eh. ako sa Jinsan, pero I suppose it was case number 7. Basta ang Alright. involved noon was yung party ng Bulacan. Okay. Yun lang yun. General, ganito po kasi, no? Ang nangyari po dito, and for context, noong pong SONA, yung aming pong reporter na si Joash Malimban, ay nakausap po yung ilang mga pamilya ng mga biktima. Nandun po sila sa labas ng SONA, I assume, no? They were outside. At ang sinabi Yes, po ay ito, and I will quote para po clear. Ang sabi po ng isang kapatid ng nawawalang sabungero, kung maaari, palitan yung mga pulis na nag-iimbestiga kasi iba po ang lumalabas eh. Ang pinapalabas nila ngayon, ang kakasuhan nila, yung witness namin. Hindi naman po tama yon. Kaya nga po lumabas yung witness namin, sinugal ang kanyang buhay para matulungan kami. Tapos ngayon, binabaliktad pa nila. Gusto nilang kasuhan yung witness namin. In other words, sir, it appears that the family, the brother of one of the missing sabungeros, hindi po nagustuhan na isasama sa kaso si Dondon Patidongan. Ganun po lumalabas. Ma'am, it is up to the DOJ kasi ini-explain na yan sa kanila.
na part ng proseso yun. Bago sila magiging state witness sa kaso, dapat kasama sila doon sa akusado. I don't want to interfere with the DOJ, pero as to our understanding, ganun ang proseso ng batas natin. So, hindi ko alam kung anong nangyayari sa investigasyon. Isa lang ang masasabi ko dyan, ginawa namin lahat ang trabaho namin, ginawa namin mabilis ang trabaho namin. Along the way, siguro mayroong hindi lang na ipaliwanag sa kanila ng husto na prosecution yung mag-ask sa court na i-discharge ito as suspects and gagawin silang state witness. Ganun ang proseso ng batas natin po. Palagay niyo So, ba, paano? General, Alam nagkulang? mo, General, huwag ka na magpaliwanag kasi ganon. Unang-una kabubuhan po yung sinasabi mo. Kayo ang gumawa ng affidavit. Kayo ang nag-interview sa ditong dalawang Patidungan brothers. Lumalabas po, yun ay dapat extrajudicial confession. Na, General? At kung extrajudicial confession na dapat nasunod mo yung utos ng Constitution, dapat kumuha ka ng abogado ng dalawang Patidungan brothers. At habang ginagawa, pipirmahan din, advisean niya siya ng abogado na ni kanila pong sinasantabi ang karapatan nila na manahimik at karapatan na hindi magsalita ng patungkol sa krimen na laban sa kanila. Ang tawag po dyan sa English, the right to remain silent and the right against self-incrimination. So, alam mo yan, dapat sa abogado. Ibig sabihin, anong affidavit ang pinag-usapan natin? Extrajudicial confession affidavit. At kung ganon, dapat ang pumirma dyan ay ang mga sila ni kapatid ni Dondon Patidungan at yung abogado. O bakit mapapatawag po yung mga pamilya ni biktima? Gawa ng reklamo? Ay, nako. May reklamo nang nagawa tapos patawag pa uli. Dapat, ang ginawa mo, pag ikaw ay maayos na pulis, kapag nagawa mo na yung extrajudicial confession affidavit, ang gagawa ka ng hiwalay na sinumpang salaysay na pagreklamo, nakalagay doon sa sinumpang salaysay na pagreklamo kung sino ang kakasuhan. Bakit mo kakasuhan ang testigo mo? Kabubs. Anong klaseng general ka? Kung hindi ka lang kaibigan, hindi ka kamag-anak ng kumpare ko si Brendo Macapas. Bibirahin kita ng husto. Mali po yung katwiran mo na kasi mga suspect naman talaga sila, dapat ilagay mo, kakasuhan mo. Tapos bahala ng DOJ, mamimili. Mali po yan. Ganito ang dapat trabaho ng pulis. Kunan nyo ng statement o sinumpang salaysay yung dalawang kapatid ni Patidungan na nag-aamin na kung ano mga krimen ginawa nila. Tawag dyan extrajudicial confession. Pagkatapos mo kung sinumpang salaysay na dapat may kasamang abogado sila na sarili nilang abogado. Pagkatapos na kung magawa nyo na yan, hindi nyo na kailangan gumawa ng tinatawag na reklamo. Kasi bahala na pong mga investigador na mga Department of Justice dyan. Pero kung ginawa man ninyo, dapat hindi nyo na nilagay as respondents o respondiente yung dalawang kapatid. Bagkos, gagamitin nyo testigo. Saan ka makakita gagamitin testigo tapos kakasuhan nyo? Ubobs ko talaga. Ang proseso po niyan sa korte, hindi ganun siya. Sabi mo, kasuhan mo na. Hindi. Pag ako mag-apply niyan, hindi ko na kailangan kasuhan yan. Pag sampa ng kaso, sampa sa korte, sa fiscal pa lang, gagawa na kami mismo na ako na kumakaso, na biktima kami, ng motion na itong testigo namin. Nagmumotion kami, hindi na namin ito kakasuhan kasi kapalit yan ng testimonya, kaya hindi namin sila kakasuhan. So, anong klaseng pulis ka? Saan ka? PNPA ka pa naman nag-graduate. Class 95 ka. Senior ka pa ni Jean Pajardo. Senior ka pa ni Bantag. Si Bantag at saka si Jean Pajardo magkaklase sa PNPA. Class 1996, ikaw class 1995. Ang boss mo si Nicolas Torre, class 1993.
Huwag nyo nga kaming bulahin, pagbubulahin dyan. O, pakinggan natin ulit. Siguro kayo sa pagpaliwanag sa kanila? At nagkaroon I ng think, ma'am, miscommunication? I think, ma'am, it's one of our investigators failed to explain to them kung ano ang proseso ng ganun. On my part, I want to make it clear, ma'am. Unang-una, hindi po ako nirelieve ni Chief PNP dahil sa kasong sa Bungiro. Hindi, nirelieve ka talaga. Kunwari ka pa na hindi. Ako po ay nilipat ni Chief dahil nakiusap ako. Hindi ko naman magamit ang ranggo. Hindi naman ako ma-promote dyan sa CIDG dahil wala na akong 1 year sa serbisyo. Kaya nilipat po ako mag-RD. Wala pong kinalaman ang sa Bungiro issue, ma'am. Pangalawa, Okay. masakit lang ang loob ko. Bakit Kasi masakit? lumalabas sa media na pinaparelieve ako Ito to naman eh. kung ano-ano pang sinasabi sa akin sa article ni Ramon Tulfo. I want Si Boying Rimulya nag-announce yan eh. Ano ka ba? Si Boying Rimulya, tirahin mo. to make it clear, sana nakinig siya dito sa atin. Mhm. Na kahit kailan, ma'am, hindi nila ako mabayaran kahit Magkano binadya ni Atong? Hindi mabayaran. Ang hindi makabayad sa'yo, sila din patidungan. Pero si Atong, magkano binayad sa'yo? kung kaluluwa sa kanila. Ano ho ang nangyari sa inyo nung kayo ho ang sinasabi niyo po, kayo na ang humingi? Umalis ha. Kung umalis ka na sa akin, pumayag ka. Na-assign of all places, doon ka pa na-assign sa lugar namin, sa Region 12. Sa Sok Sargent area. Na region. Kaso, ang totoo dyan, umalis ka na kasi natapos mo na mission mo para kay Atong Ang. Para sa mga birdogo ng mga pulis na tao, mga bata mo. Sila ni Lieutenant Colonel Ryan G. Oropa, na mga junior mo. Pati si Colonel Jacinto Malinaw Jr. Anong klase? Ba't hindi mo sabihin ang katotohanan? Kanino po? Kay PNP Chief Torre na tanggalin po kayo as CIDG Director? Ganun ho ba? Am I understanding it correctly, sir? 2 weeks lang ako, ma'am, nag-assume, nakiusap na ako. Sinabi ko na sa kay Chief, Sir, hindi na po ako ma-promote kasi less than 1 year na po ako sa serbisyo. Kaya naghahanap kami ng papalit sa akin dyan. Mhm. Kaya wala pong kinalaman yung sa Bungiro issue. Okay. Paano ho natin mako-connect or help us understand, sir, na ngayon po sinasabi ninyo, kayo ang humiling. Kasi kayo po ay naging chief ng CIDG June 19, kung di po ako nagkakamali. Yes, ma'am. Okay. Ganito po. Ganito, ma'am. Go ahead, sir. Let me explain first. Nung pagpunta ko sa Krame, nagpa-relieve ako galing BARM. Kinausap ko ni Chief. Ito, ma'am, ang totoo. Papunta sana ako ng 4A. Unfortunately, dahil may mga political backup, Hindi mapaniwalaan bang explanation mo. Ang katotohanan dyan po ay ganito. Ang tanong lang ng mga naghangad ng katarungan, nasaan ang cellular phone ni Ilakim at saka ni Jan Patidungan? Nasaan ang cellphone? Bakit mo kinuha? Ipaliwanag mo. Dapat, hindi mo kinuha yan kasi unang-una, ikaw kinuha mo, pwede mong maniobrahin. Dapat, hindi mo muna kinuha para preservation ng evidence. Kasi sigurado ako, pag ako ang judge, kapag hindi mo pa kinuha ang cellphone sa kamay nung testigo, hindi pa niya yung galawin. Ngayon, ang tanging galaw lamang na pwede mangyari dyan, hindi mo na pwedeng palitan ng video. Hindi mo pwede ma-amend o ma-modify ang video at saka mga litrato. Kundi, maari mo lang, tanging magagawa mo lamang dyan ay burahin mo o di kaya ipasa mo, itago mo, isave mo sa ibang lugar. O ipasa mo sa ibang cellphone. O di kaya ipasa, i-upload mo sa YouTube o sa Facebook o sa Messenger o sa WhatsApp o sa Viber o saan mo i-upload. So, nang kinuha mong cellphone, ang problema dyan, hindi kapag gumawa ng proper turnover. Kaya kung hindi mo ginawa ang proper turnover, naputol na ngayon ng chain or tanikala o kadena ng ebidensya. Ibig sabihin yan, nung kinuha mo, ang mangyari, pwedeng
galawin mo ang cellphone. So kung pwede mo magalaw, hindi na ngayon maituro kung sino gumalaw, ikaw ba o si Patidungan, mga magkakapatid. Pero kung ang ginawa mo ay proper turnover at bago mo tatanggapin, buksan mo na lahat ang laman, ilista ko anong laman ng cellphone. Bago mo tatanggapin at pirmahan ni Patidungan ng brothers pag turnover sa iyo at pirmahan mo rin na ikaw tagatanggap. Pagkatapos mo tanggap, kung ipatanggap mo sa investigador yan, magpapirma ka rin uli, ipalabas ng ebidensya, ito po yung laman. At hindi ko ginalaw. At permahan mo at ang mga tagatanggap na investigador na inassign mo, pepirma din. Para hindi po masira ang ebidensya, ang integridad ng ebidensya. Ang objective natin, kung ano makikita mo na laman ng cellphone mula sa kamay ng mga kapatid ni Don Patidungan, ay dapat patunayan mo na ganoon pa rin ang laman ng cellphone kung dumating na sa investigador at kung dadalhin sa piskal at kung dadalhin sa korte, kailangan pareho. Yan pong chain of custody na dapat ino-observe ng lahat ng pulis sa lahat ng klaseng kaso at hindi lamang sa drugs case. Okay? Ganun lang po ang aking puntos dyan. Hindi po ako maniwala sa iyong paliwanag. Nakakaduda-duda ang iyong paliwanag. Pasensya na po, General Macapas. Oh, mag-out muna tayo, no? Pastor Rodi Rabi, magandang hapon. Mateta Ilakim, salamat po pagbigay ng pangalan. Han Casino, ano naman nangyari kay Atong ang nasaan na malapit na po sampa ang magkakandak na palabasan na lang siya na sa pina ng Department of Justice. Christopher Lloyd Sanggalang, good afternoon po, Dr. Toto Kausing. Oknik J, mukhang bayad yan si Macapas. Tapos si Hidil Paye Pajardo, itsura pa lang nitong si General di na mapagkatiwalaan. Cesar Panaligan, ikulungin si Macapas, kaya pala siya kumaon ng pumunta ng Cambodia para yan din ang kaso. So nabasa na yung si Cremulya. Cesar Panaligan, puro baka na i-transfer na ni Ilakim ang mga mahalagang data. Naibura na nga yung problema na kung nabura ba o hindi. So halatang halata ang pagsisinungaling ni Macapas, hindi makakasagot ng diretso. Yan, ayan ko kaya. Suspect din ba si Macanas? Suspect na siya ngayon sa obstruction of justice. Oknek J, less than 1 year na lamang, kaya't nag-cash out na siya. Tapos Oknek J, at sabi Vicente J. Barnedo, blessed afternoon, Attorney General. Good job po, sir. Salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. At babalikan ko lang, yung kaso po ni Joel Escorial na siyang pumatay kay Percy Lapid na nakakulong ngayon sa Bilibid. Ay, hindi Bilibid. Sa kung saang hawak na mga kulungan ng Bicor. Nanawagan po ako kung ano na ba nangyari, na idala na ba sa ospital kasi ang problema sa kanya, na-stroke siya. Kung na-stroke siya, kailangan namin po siya na buhay para kasi siyang gagawin namin testigo laban kay Bantag kung mahuli na si Bantag. At kung hindi siya kung ano man mangyari sa kanya, baka hindi na namin siya magamit ng testigo at mawalan kami ng isang vital witness. Tapos si Bantag naman, hindi mahuli-huli ni Nicolas Torre. Junior officer niya yon. Dapat hulihin nyo na si Bantag. Hanggang ngayon, nag-asam-asam pa rin tayo kay Bantag. Hindi pa daw sabi naman niya, daw mabuot man si General Macapas. Bisaya man good siya. Bisaya ba siya? So, ang problema niya ay anong ginagawa? Doon siya sa region na sa Sargent, sa region ko. Nako naman po. O huwag ka maghasik ng lagim dyan, General Macapas, ha? Ang problema sa iyo, nabayaran ka kasi ni Atong, yan ang problema sa iyo. Hindi ka makakawala. Tapos ang bata mo pa, alam ko bata mo yun si General Ryan J. Orapa at saka si Colonel Jacinto Malinaw Jr. Underclassman Abi niya to. Underclass niya eh. Okay, hanggang dyan lang muna. Maayong hapon sa inyong tanan.